Dapot, iginapos at sinumpok sa ulo, yan pong sinapit ng isang nagtitinda ng tela sa kamay ng mga dumukot sa kanya sa Caloocan. May live report si Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Jiggy. Sa kaloob-looban ng isang resettlement area sa Tondo, Maynila, nakausap ng GMA News si Arturo Advincula Pido. Si Pido na tindero ng tela sa Divisoria ay biktima ng isang robbery hold-up group na pagkaraang tangayin ng halos 100,000 pisong kita ay kinidnap pa ng mga suspect. Ayon kay Pido, isang lalaki na nagpakilalang nasa garments business din ang nag-alok sa kanya ng magandang trading scheme. Umayag si Pido na makapagnegosyo sa lalaki pero nang sila ay magkasundong magbayaran sa isang restaurant sa Grand Central sa Monumento, dito na raw siya hinold up ng lalaki kasama ang dalawang iba pa. Dinukot ang biktima, isinakay sa van, Jiggy, at ilang minutong pinaikot-ikot. Iginapo siya ng mga suspect, binusalan at piniringan at pagdating sa isang lugar, makaraang pagpupukin sa ulo ng tubo, itinapo ng biktima sa kalsada. Nagpatay-patayan daw siya para tuluyan silang iwan ng mga suspect. Ilan saglit pa, sinaklolokan siya ng taong bayan at isinugod sa pagamutan. Bugbog sarado ang biktima. Tanggal ang balat sa braso at likod, may sugat sa ulo at hindi makapaglakad dahil maga ang binti at hita. Ipinakita ni Pido sa GMA News ang packing tape at sintas ng sapatos na ginamit ng mga suspect para siya ipiringan, busalan at igapos. Nag-file siya ng report sa Station 3 ng Quezon City Police District dahil sakop ng QCPD Station 3 ang lugar kung saan siya inilaglag. Pero in-endorse ng QCPD sa Caloocan Police ang kaso dahil naganap ang mismong pang-hold up sa Monumento, Caloocan. Sa ngayon, ayaw na munang i-pursue ng biktima ang pagdaing ng reklamo dahil bukod sa siya ay naguluhan kung saan siya mag-hain ng complaint, wala raw siyang sapat na pera para dito at mas nanaisin na lamang niya magpagamot muna at maghanap buhay muli. Jiggy. At Emil, itong mga suspect dito, lumalabas ba sa kwento nitong biktima na parang random yung pagkakadukot sa kanya? O talagang sa tingin niya ay target siya ng grupong ito? Sa palagay ng biktima, Jiggy, ay na rin sa statement na binigay dito sa kapulisan, mukhang tinrabaho siya at ilang araw na rin siyang kinikasing dahil hindi daw ito ang unang beses na makita niya yung isa sa tatlong suspect. Sa katunayan, Jiggy, noong nakaraang Biyernes pa sinasabi nung biktima na nakita niya at nakilala itong isa sa tatlong suspect at na makaraan nga ng ilang araw noong nakaraang Martes ay nakipagkita na ito at nag-alok na ng kanyang produkto na may kinalaman sa garments business nitong biktima. At pagkatapos nga noon, nauwi na sa masaklap ang dapat isang inaakala niyang maayos na kasunduan sa pagitan ng sinasabing suspect na ito. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil.